Punong-puno tayo ng mga balita dito sa 24 oras at makakasama natin sa balitaan ngayong gabi ang kapuso natin si Jiggy Manica. Jiggy! Salamat, Mel. Nagpakalbong byuda ng komedyanteng si Arvin Tado Jimenez sa harap ng isang terminal ng GV Florida Transport. Paraan daw niya ito upang ipagpatuloy ang laban ng kanyang asawang nasawi sa pagkahulog ng isang GV Florida bus sa Mountain Province. Nakatutok si Ian Cruz. Justisya! Sa biktima ng Florida! Justisya! Justisya! Sa biktima ng Florida! Justisya! Justisya! Nakasaradong kamao at namumugto ang mga mata ng byuda ni Arvin Tado Jimenez na si Lay habang siya'y unti-unting kinakalbo sa harapan ng terminal ng GV Florida Transport sa Sampaloc, Maynila. Sa biktima ng Florida! Justisya! Justisya! Sa biktima ng Florida! Justisya! Hindi nagpaulak ng panayam si Lay pero ang pagpapakalbo raw ang paraan niya upang ipagpatuloy ang laban ni Tado na kabilang sa 15 nasawi sa pagkahulog ng bus ng GV Florida Transport sa Bontoc Mountain Province. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Dumating din si Father Robert Reyes. Ipinagdasal si Lay. Una sa lahat dahil sa kanila nanggagaling ang ating mga permits at sila ang dapat nag-ensure na ma-implement ang ating mga rules and policies. Kaya ganito, kasama rin sila. Dapat lahat na maging accountable sa naging kaso na to ay maibunyag at mailabas sa publiko. Matapos magpakalbo, dumalo ang grupo nila sa pagdinig ng LTFRB kaugnay ng nangyaring aksidente. Dumalo rin si Benjamin Sicam, ang ama ng biktimang si Andrew David Sicam. Nandito rin ang abogado ng GV Florida Transport na kumakatawan na rin sa Mountain Province Cable Tours. At ang abogado ng Dagupan Bus Company na siyang may-ari ng nahulog na bus na tinatakan ng GV Florida Transport. Ang pagdinig kasi ay nakasentro sa mga natuklasang pagiging kolorum na na-aksidenteng bus. Ito ay isang pribadong vehicle. Hindi ito rehistrado na public vehicle. Ibig sabihin, ang plaka nito ay green plate. In effect, it is still private because it is only registered with LTO, hindi pa siya authorized unit under any franchise. Ina-apply pa lang siya, i-a-apply pa lang siya as authorized unit. The company has to meet the public need doon sa rota. Dahil tourist spot yan. Dito rin nagbigay ng cheque nagkakahalaga ng tig 150,000 pesos sa pamilya ng mga biktima. A little late. Hindi naman exactly huli. Kasi in any case, pagka-accident, dapat magre-respond agad. Dapat silang mauna dahil sa service company to, hindi po ba? Magsasagawa rin ng ocular inspection at hearing ang LTFRB sa lugar kung saan nahulog ang GV Florida Transport Bus. Ipapatawag ang driver at konduktor ng bus sa isasagawang on-site hearing. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.